Ako si Maria at ito ang aking kwento. When Dark calmed himself down, he went out to the study room and looked for Ira. Di niya sinasadya ang ginawa kanina. Nabubwisit lamang siyang makita ang mukha ng Zoren na yon dahil halatado sa mukha nito na may gusto ito kay Ira. Masyado pa tong bata para gustuin ng asawa niya at isa pa, kahit kaedad man niya ito, hindi niya ito bibigyan ng dahilan na makuha sa kanya si Ira. She is his wife and no one can take her away from him. But now he needs to make up with her. Alam niyang gutom ang asawa dahil kita naman sa mata nito, pero dahil galit siya ng mga oras na yon, hindi niya alintana. Now he is regretting his impulsive action. She shouldn't do that to Ira and he almost scowls at her when she asked him about her. For Pete's sake. Huminga ng malalim si Dark. Hinanap si Butler James dahil hindi niya nakita si Ira sa kwarto nila. Dahil sa tanong niya, nagulat ang matanda. Madam didn't notify you that she left? Now it's his turn to get surprised. What do you mean? Pinahanda ni Madam ang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa ospital dahil may nangyari daw sa lola ni Madam, Master. Dark fished out his phone to call her but tons of missed call from the hospital caught his attention. He called back the staff and he learned that something happened to Ira. Butler James, prepare the car and give me the car keys. I will find Ira. Wala na si Dave dahil pagkatid nito kay Ira sa ospital, bumalik ito at umuwi na. Hindi nagpahintay si Ira kaya umuwi ang driver nila. Mabilis na hinanda ni Butler James ang sasakyan at si Dark mismo ang nagmaneho. Habang binabagtas ang daan papunta sa police station, naalala niyang sinabi sa kanya ng staff. Ira almost got caught by her family and from the looks of it, they wanted to take her away and do something on her. Someone helped Ira and they went to the police station. Dark gritted his teeth in anger and swore that her family will pay for hurting her. Dark checked the GPS on his car to check if it's still on the right direction. Nakarating naman siya sa police station, ngunit wala na raw si Ira maging ang kasama nito at kakaalis lamang daw. Dark didn't saw her family and guessed that maybe they bailed out. Wala na siyang oras hanapin sila dahil ang laman ng isip niya ay si Ira. Damn it! Dapat pala tinawag niyang security para mas mabilis niyang mahanap si Ira. Ngunit kung gagawin niya pa yon, mas lalo lang tatagal. Dark hopped inside his car again and drove it slowly while checking both of the end of the streets to check if he's going to find her. Surely, she is taking a walk and then he found her. But Ira is with someone. It did not help when he saw it's Zoren. That damn child! Mabilis na bumaba si Dark sa sasakyan nung may parada niya ito at naglakad patungo kila Ira. Mas lalong uminit ang ulo at dumilim ang ekspresyon niya nung makita niyang unti-unting nilalapit ni Zoren ang mukha kay Ira. And Ira is not getting away. Why are they together? What are you doing with my wife? His booming voice startled Zoren that made him turn around. He almost sprinted just to get to Ira, but she is avoiding him. Is there a problem between them? Kanina pang tahimik sa loob ng kotse at halata na matamlay si Ira. Hindi alam ni Darko ano nga bang problema. Tsaka pumasok sa isip niya ang ginawa sa fast food. Maybe that's the reason why she's upset. Dark parked the car for a moment and turned to Ira. Ira, is there a problem between us? Why are you with that kid? Ira was silent. Huminga ng malalim si Dark. Doon naman nagsalita si Ira. Nanggulo si Papa sa ospital, kasama si Tita. Mabuti na nga lamang at nandun din si Zoren, kaya natulungan niya ako nung balak nila akong kunin. Kung wala siya baka nakuha na ako ni Papa. Sandali kaming nagpahinga kung saan mo kami nakita kanina. Wala kaming ginagawang masama. Dark felt bad when he heard that. He's not there when she needs help as much as he hates the guts of that kid, Zoren. He was thankful to him for lending a helping hand to Ira. Are you fine now? Did I hurt you? Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang ako. But that kid, Zoren, are you friends with him? Nag-angat ng tingin si Ira. Mabait na bata si Zoren. Kumunot ang noo ni Dark. Can't his wife see that this kid is into her? He is fucking jealous. He likes you. Kapatid lang ang turing ko sa kanya. Crush lang siguro ang nararamdaman niya sa akin.
Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Dark. He's making me jealous, wife. Pag-amin pa ni Dark. Malungkot nang umiti si Ira. Nagsiselos ka pala sa kanya. Should I be happy because you feel something for me? Naguluhan si Dark sa sinabi ni Ira. What do you mean by that? Why did you marry me when you still have someone in your heart? Panakiputas ba ako, Dark? Umawang ang bibig ni Dark dahil hindi niya naiintindihan kung bakit ganito ang tanong ni Ira sa kanya. Of course not, Ira. Is that what Zoran told you? Ito lamang naman ang kasama ng asawa niya bago to nagkaganito. Nakita ni Dark ang pagkalukot ng mukha ni Ira. Yung ate niya, ex-girlfriend mo, hindi ba? Yun ba ang sinabi ng batang yon kay Ira? Shit! He did not date that woman. Why would he date someone as despicable as that woman? She is not my ex, Ira. We did not even date. Halata ang kalituhan sa mukha ni Ira. Pero umiwas ka nung tinanong kita tungkol sa kanya. Nasasaktan ka pa rin ba hanggang ngayon dahil iniwan ka na niya? Dark is getting annoyed. He's telling the truth, but it seems she's not buying it. Ira, do you think I would marry you if I had her in my heart? God, don't you feel my love for you? Pero hindi mo naman ako ganong kilala noong kinasal kayo. Paano mo nasabi yan? Love at first sight. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Inubad na ni Dark ang seatbelt at inilapit ang sarili kay Ira. Pinakatitigan niya ang mga mata nito. Sinapo ang pisngi nito bago marahang nagsalita. Ira, I love you. I may not be vocal with my feelings but I love you. Please, believe me. Hindi kaagad nagsinkin kay Ira ang sinabi ni Dark, ngunit nung naintindihan unti-unti, lumalaki ang mga mata nito at umawang ang bibig. Mahal mo ko, Dark. Hindi ka nagsisinungaling lang? Instead of repeating his words, Dark planted a kiss on her lips. He pulled away after the chase kiss and stared at her eyes again. I love you, my wife. Nangilid ang luha sa mata ni Ira at tinapon ang sarili kay Dark. Nakakainis ka. Mahal na rin kita. Dark chuckled when he heard her answer, but when he realized it, he's frozen in place. She loves him? Sinabi ko naman kasi sa'yo na ayusin mo ang kilos mo. Tingnan mo naman ang nangyari. Imbes na nakuha natin si Ira, tayo pang nire-report sa mga pulis. Puwisit na babaeng yun? Kapag talaga nahawakan ko siya, kalbo ang abot niya sa akin. Yun na lamang ang kwenta niya. Hindi pa mapakinabangan? Mahaba ang litanya ni Matet habang pauwi sila ngayon ni Amante pagkatapos niyang magpiyansa. Maraming papeles pa nga ang pipirmahan sa kanila at kailangan nang umattend ng hearing kung meron man. Kung hindi, dadumputin muli sila ng pulis. Pahamak talaga ang babaeng iyon. Kahit kailan, puro kamalasan ang dala sa kanya tulad ng ina nitong walang kwenta. Hindi kaya magalit sa atin si Jim dahil hindi natin kasama si Ira? Paano kung si Tessa ang saktan niya? Tanong ni Amante. Masamang tingin ang itinapon ni Matet dito. Ngayon mo lang naisip yan? Tonto. Talagang mapapahamak ang anak natin dahil hindi natin nakuha si Ira. Alam mo naman, kapalit ng maalwa na buhay natin, si Ira ang gusto ni Jim. Isa pa yung ampon mo. Isang gabi lamang naman ang gusto ni Jim. Mag-iinarte. Kala mo sinong inosente? Tumingin si Amante sa paligid at nang masigurado na walang tao, hinigit niya si Matet at binantaan ng tingin. Huwag kang maingay. Walang alam si Ira sa plano natin. Oras na malaman niyang ipinagbibili talaga natin siya kay Jim, sa tingin mo papayag siya? Isa pa, binigyan niya na tayo ng 10 milyon, kaya kung tutusin wala na tayong habol sa kanya. Ano naman kung naubusan natin ang perang bigay niya? Ang alam ni Ira, ama ka niya, kaya kahit anong gawin hindi kanya matitiis sa huli. Ang isipin mo si Tessa, kapag pinakasalan siya ni Jim, kaganda rin ang buhay natin dahil hindi tayo iiwan ng anak natin. Naiintindihan mo ba yon? Kaya iisipin natin kung paano kukunin si Ira. Paano ang asawa niya? Paano kung malaman niyang gagawin natin kay Ira? Kabadong tanong ni Amante. Natatandaan pa nito kung gaano kabagsik ang malamig na tingin ng lalaki sa kanila at maiwasan na manginig ang kalaman ni Amante. Mapera lang ang lalaking yun. Pero kung sa pangyarihan, si Jim pa rin ang mananalo. May nabalitaan ka ba na may kapit ang asawa ni Ira? Wala naman, di ba? Samantalang si Jim, makapangyarihan ng magulang.
Kahit magalit pang asawa ni Ira, wala siyang magagawa. Kung pera't kapangyarihan ni Jem ang papaganahin, makakalusot tayo. Bumuntong hininga na lang si Amante, pero unti-unting nakumbinse ni Matet, kaya ngayon nag-iisip to ng paraan para makuha si Ira. Di naman to sasaktan ni Jem, kaya kahit may konting guilt, iniisip ni Amante maiintindihan din to ni Ira. Dumating ang dalawa sa bahay. Nabigla sila nang buksan nilang ilaw sa sala. Prenteng nakaupo si Jem sa gitna ng mahabang sofa. Bakit di niyo kasama si Ira? Mababa ang boses ni Jem, pero kapwa napalanok sila Amante at Matet dahil ramdam nila sa boses na yon may kalakip na galit at inis si Jem. Jem, ano kasi, nakakahalata na si Ira at ngayon nga, kumawala siya sa amin kaya hindi namin siya nasama pabalik. Maganda siguro kung maglaylaw muna tayo at mag-iisip kami paano maibabalik si Ira dito. Masamang tingin ang itinapon ni Jem kay Matet. Huwag kang magpaliwanag. Ang kailangan ko resulta, hindi ang rason mo. I told you, I want Ira. Kung gusto niyong ayusin ng trato ko kay Tessa, ibigay niyo sa akin si Ira. Kaya nga, bigyan mo kami ng konting panahon para ibigay sa'yo si Ira, Jem. Hindi ka namin bibiguin, pangako yan. Pangungumbinse ni Matet sa lalaki, ngunit mas lalo lang nagngalit ang ekspresyon ni Jem. Siguro nababaitan kayo sa akin, no? Ilabas niyo si Tessa. Nanlaki ang mata nila Amante at Matet nang mula sa kusina may lumabas sa dalawang lalaki. Bit-bit ang nakatape ang bibig na si Tessa. Tessa! Hinatak ni Amante si Matet dahil ayaw nitong galitan sa Jem. Oras na makalapit si Matet, alam ni Amante, aawayin ng babae ang dalawang lalaki at baka mas lalo lang silang malintikan. Bitiwan niyo si Tessa? Ani Matet. Humalakak sa Jem bago tinapunan ng mapanghamak na tingin si Matet. Ibabalik ko lang sa inyo si Tessa kung ibibigay niyo sa akin si Ira. Pero kung hindi, si Tessa ang maghihirap sa kamay ko. Madali lang naman akong kausap, di ba? Ibigay niyo ang gusto ko at lahat tayo masaya. Tessa! Naluluhang ani Matet. Jem, wag mong kukunin si Tessa sa amin, nagmamakaawa ako. Susundin namin ang gusto mo, wag mo siyang ilalayo. Dalhin niyo sa kotse ang babaeng yan. Utos ni Jem sa dalawang tauhan. Sumunod naman sila, ngunit dahil nabitawan ni Amante si Matet, nagtangka siyang humabol sa mga lalaki. Nung makita ito ni Jem, mabilis at marahas itong sinipa ang siya ni Matet na nagpabuwag sa babae at sumadlak siya sa sahig. Agad siyang nilapitan ni Amante. Keep your promise or else? Anito at nakakatakot ng umisi. Nahinto ang malakas na iyak ni Matet, mabilis na tumango. Pinanood nilang lumabas ng bahay nila si Jem bago nang hihinang natulala sa kawalan. Hindi pa rin makapaniwala si Ira sa narinig na sinabi ni Dark sa kanya. He said he loves her, kaya wala sa oras na paamin din siya ng tunay na nadarama. Hindi pa dapat kasi siya hindi pa maamin na mahal na talaga siya ni Dark. Baka kasi iniisip nito, mabilis siyang makuha, na nahulog siya rito kahit kakikilala pa lamang nila. Pero nung marinig niyang minutawi ni Dark na mahal siya nito, nablangko ang utak ni Ira. Nasabi niyang totoong nilalaman ng puso. You love me? Really? Gulat na tanong ni Dark. May hiya at namumula ang muka, tumango si Ira. Unti-unti ring sumilay ang ngiti sa labi ni Dark. Kinulong siyang muli sa mahigpit na yakap at pinataka ng halik ang buhok niya. Thank you for loving me, wife. I will always cherish you. I won't hurt you, I promise that. Napatango-tango si Ira dahil wala pa namang pangako si Dark na hindi nito tinupad kaya alam niyang dito magsisinungaling sa kanya. Ngunit hindi pala lahat ng pangako dapat paniwalaan. Dapat merong iba na nagbabaon na lamang sa limot. Ira, sumama ka sa akin. Ngayon din. Weekend ngayon. Nagpapahinga si Ira nung nagulat siya sa lakas ng boses ni Leila nung makapasok to sa loob ng bahay nila. Wala si Dark dahil tulad ng dati, may inaasikaso daw tong importante. Kaya siguro, malakas ang loob ni Leilang pumunta rito dahil wala ang pinsang lalaki. Saan tayo pupunta? Hindi niya malimot na nung huling beses na sumama siya rito, sa club siya dinala. Ano na naman kaya ang plano nitong pinsa ni Dark? Saan mo ko dadalhin? Tiningala ni Ira si Leila na nasa harapan niya huminto. Nakahalukip-kip ito, nakatitig sa kanya pabalik. Birthday ng kaibigan ko at gusto kong samahan mo ko. Binaba ni Ira ang hawak na iPad at umiling kay Leila.
Hindi ako sasama. Hindi ko rin naman kilalang mga kaibigan mo, kaya magiging out of place lang ako doon. Magagalit ako kung di mo ako sasamahan. Nagpapadyak na ani Layla. Gumiwi si Ira. Sige, magalit ka. Napasingap sa bigla si Layla. What? You're really cool that I'm angry at you. I am Kuya Wayne's cousin. Alam kong pinsan ka niya at kahit magalit ka, ayos lang sa akin yun dahil hindi naman ikaw ang pinakasalan ko. Isa pa, hindi ka ba natatakot na ikaw ang kagagalitan ni Dark? Sandaling sinulyapan ni Ira si Butler James na nasa gilid at napansin ni Layla naroon nga ang matanda. Napipi ito dahil alam nito, nagsisilbing mata ni Dark ang butler kapag wala ito. Layla pouted her lips and blinked her eyes at Ira. Kinilabutan si Ira sa nakita. Please accompany me. I'll be good. And also I will guide you. Hindi ka ma-out of place. Promise. Inawakan pa nito sa braso si Ira at sinayaw-sayaw nito iyon na napapayag na lang si Ira sa kulit ni Layla. Si Layla ang naghanap ng gown niyang susuotin dahil marami siyang gamit sa walk-in closet. Isa pa, may binili din siya nung minsang pumunta sila sa mall ni Carla. Pick this red one. I think this is quite good for you since of your fair skin. Nang iabot sa kanya ni Layla iyon, walang nagawa si Ira kung hindi ang suotin yon. Inabutan din siya ng accessories ni Layla at inayusan. Nang matapos, nagpatid sila sa driver dahil yon ang gusto ni Butler James. Ito na rin ang nagsabi na hihintayin sila ng driver para iuwi. Habang nasa sasakyan, nagsalita si Layla. Don't tell Kuya Wayne that I pulled you here with me, okay? If he finds out, he will definitely chop me into pieces. Ngumiwi si Ira. Huli na ba para umurong? Hindi pala to nagpaalam kay Dark. Siya tong pagagalitan ng asawa mamaya kung malalaman itong umalis siya ng walang paalam. May binabala ka ba kaya inaya mo ko dito? Mabilis umiling si Layla. Of course not. I don't want to get on Kuya Wayne's bad side, no? Just accompany me later at the party. Nakarating sila sa sinasabi nitong party at bumungad sa paningin ni Ira ang malaking mansyon na bukas yatang lahat ng ilaw dahil sobrang liwanag nito. Malawak ang garden at sa labas pa lamang kita na kaagad ang mga bisita na nasa garden. Pumasok sila at inaabot ni Layla ang invitation card kaya nakapasok sila. Akay ni Layla si Ira dahil hindi niya alam kung saan pupunta. Total sinama siya nito kay Layla siya sumunod. Naglalakad-lakad sila at nakarinig si Ira ng bulungan. Nandito raw ang heir ng Oxford clan. Nakita niyo ba kung nasaan siya? Balita ko kaya inimbita siya kasi irereta sa kanyang anak na Mr. Walters. Yung may birthday celebration ngayon. Nakita ko siya kanina kaya alam ko narito nga siya. He accompanied the birthday celebrant. I wonder if the next party we'll be attending is their wedding? Mukhang boto ang patriarch na Oxford sa dalaga ng pamilya Walters. Narito ang tagapagmana. Bigla, na-curious si Ira at gusto niyang masinayan ang sinasabi nilang heir ng OGC. Kahit kailan kasi, hindi niya pa ito nakita. Kahawag din ang pangalan nito ang middle name ni Dark. Warn ang natandaan niyang pangalan na binanggit ni Carla sa kanya na hawig sa way na pangalan ni Dark. Dahil sa pagiging preoccupied, di na malaya ni Ira na napalayo na siya kay Layla. Si Layla naman nakatanaw kay Ira. Hinihintay nitong mapunta si Ira sa gitna at makita ng babae na may kasamang ibang babae ang Kuya Wayne nito. Ayaw talaga ni Layla kay Ira at pinakikisamahan lang ang babae dahil kasama to ni Wayne. But for her, she did not consider Ira as her sister-in-law. Only Alexia deserves that title. Layla? Tawag ni Ira at lumingali nga sa kung saan. Pero sa dami ng tao, hindi niya makita ang pinsan ng asawa. Sa kalalakad niya, nakarating siya mismo sa center ng party. Kita niya ang mga taong naroon. Mukhang makapangyarihan dahil kita naman sa pagdadala ng sarili nila. Pero may taong nakakuha ng atensyon ni Ira. Pamilyar ang taong nasa harap niya. Nakaangkla sa braso ng lalaki ang kamay ng babae at ngiting-ngiti ito. Napanunok si Ira. May isang guest na nakapansin na titig si Ira sa lalaki at di nito napigilang magsalita. May gusto ka rin ba sa tagapagmana ng pamilya Oxford? Tagapagmana? Tinuro ng babae si Dark. He's the one I'm talking about. He's the only heir of the powerful Oxford family. And do you know the girl beside him? Sabi-sabi na pagkakasundo siya siguro sa babaeng yan. Maybe, if my family is also powerful, I can also chase after him.
Kaso, mananatiling pantasya ko lang yon. Hey, why are you crying? Did I say something wrong? Dahil nabalakas ang sinabi ng babaeng katabi ni Ira, napalingon ang iba sa direksyon nila. Maging si Dark napalingon at bumakas ang gulat sa mukha nito nang masilayan si Ira. Mapait nang umiti si Ira habang nakatitig kay Dark. Ang sabi nito, mahal siya nito. Kasinungalingan lamang ba yun? Di natuloy ang iniisip na yon ni Ira nung ilang hakbang lang ay tawarin ni Dark ang pagitan nilang dalawa at ikulong siya sa mahigpit na yakap. Nagulat ang lahat dahil nakamasid sila sa bawat kilos ni Dark. Mas lalo pa silang nabigla nung sandaling bumitaw si Dark sa pagkakayakap sa kanya, ngunit pinulupot ito ang kamay sa bewang niya at hapitin siya papalapit. Pagkatapos, tumingin si Dark sa paligid at marahang nagsalita, ngunit para yung bomba na sumabog sa buong lugar. Meet my beautiful wife. She is Ira Marie Oxford.